bodyguard was severely injured instead of me. He protected me. He was in critical condition right now. He laid his life on the line in a heartbeat. I was beyond grateful for what he did. My head hurt from the concussion and bruises. His family was informed of what had happened to him. On the other hand, Clint was foaming mad because of what happened, and of course, Tito and Tita's plane crashed. Mang Damian and my other guard were injured, but they were safe. A police officer apprehended and questioned the suspect who had thrown the bomb. Clint's elite agents cornered him with the help of the local police during the search operation. I was so consumed with guilt that I didn't even know the names of my bodyguards. Kung hindi pa nangyari ito, hindi ko pa sila makikilala. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Damian. Puno ng sugat ang kanyang mukha at mga braso. He has been unconscious for a few days now. Anak, wala sa pintuan parang nabibingi ako. Yaya Siding is here? Agad ako napalingon. Ilang beses ko pang kinarap ang aking mga mata para masiguradong andito talaga siya at hindi ako nililin lang ng aking mga mata. Yaya! Halos matumba ako. You're really here? Mahigpit ko siyang niyakap. Bumuhos ang masaganang luha sa aking mga mata. Oo anak, andito na si Yaya. Naiiyak niyang kumpirma sa akin. Thank God, you're back! I'm glad you're safe and sound. Where the hell have you been? Bulalas kong tanong sa kanya. Kumalas ako ng yakap para salubungin ang kanyang mga mata. Inutusan ako ng mami mo na mamili ng kanyang gamit. Bigla na lang may dumukot sa akin at dinala ako sa abandonadong lugar. Umiiyak ng saysay. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Ang kapal na mukha niyang magmakaawa tapos siya pala ang may pakanan ng pagkawala ni Yaya. Paano kayo nakatakas? Sunod kong tanong. Umiling siya bago sumagot. May mga tauhan na ipinadala si Clint para hanapin ako. Natunton ng mga tauhan niya ang lugar kung saan ako dinala ng mga kidnapper anak. Dagdag na pahayag niya. Yaya Siding, glad you're okay, Clint said as he entered the room. Nakabenda pa rin ang mga kamao niya. Niyakap ko siya. Thank you for saving her and for the excellent bodyguards. Mahinang bulong ko sa kanya. Ginulo niya ang buhok ko matapos siyang kumalas sa aking yakap. You know, I am always here for you, Kara. Seryosong saad niya. Wala na ang Clint na palabiro at pilyo. This Clint in front of me was a completely different person. Did you find their body? Umiling siya kasabay ng pagtagis ng kanyang mga bagang. I should bring you both home. Wika ni Clint. Tumango ako. Sabay kaming naglakad palabas. I sent 12 of my top agents to your house, as well as a replacement for the 2 bodyguards. Your life is in danger, Kara. You read the files, and it was all true. Mahabang pahayag ni Clint. Tumango ako. I want to train Clint. Saad ko sa kanya. Tumango siya. Hindi na umimik hanggang makarating kami sa mansyon. Dinig ko ang malakas na tugtugan sa loob ng bahay. Bukas ang malaking gate, nakapark ang mga mamahaling sasakyan sa gilid ng kalsada at sa parking area ng mansyon. Nakahilera ang mga tauhan ni Clint. Agad akong sinalakay ng galit. My mother is having a party? She thought I was dead. Nang tuluyang huminto ang sasakyan. Clint, lumapit ako sa isang bodyguard na nakatayo. Bigla kong hinugot ang baril sa bewang niya. I removed the safety pin and fired it on the ground. Who gave you the right to celebrate in my house? You buried your husband a few days ago? Are you that desperate mother to enjoy your freedom? You thought I was dead, didn't you? Matapang kong sigaw. Kara, this is how I dealt with my grief. Pag-iinarte niya? What the hell? Lumapit ako sa DJ at kinuha ang mic. Ladies and gentlemen, the party is over. This woman is no longer rich, so if I were to cut your ties with her or else, she would be like a leech sucking every blood you have. Pinaputukan ko ang paanan ng aking ina. Nagpulasan ang mga bisita niya. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Are you that desperate to get rid of me, Elizabeth? Patawang tanong ko sa kanya. Anak, mahinang tawag sa akin ni Yaya. I knew everything. How could you? Ganun ka na ba kawalang konsensya, ha?
You kidnapped Yaya and attempted to kill me just to find out you're having a party in my house? Shit ka! Tinutukan ko siya ng baril. Rage consumed me. I felt nothing for her. Kara? It was Clint. Nandidilim ang mga paningin ko sa tindi ng aking galit. Kara, anak? Tawag niya sa akin. Her tears rolled down her face. Don't call me that. You don't deserve to call me your daughter after all you've done to me, to my dad. Malakas kong sigaw at idinikit ang dulo ng baril sa noon niya. Her body was trembling in fear. Kara, please. Cuz, don't do this. Pakiusap ni Clint. I was blinded by anger and pain. Pinukpok ko ang ulo niya sa hawak kong baril. Kara, anak! Hysterical na tawag ni Yaya sa akin. I threw the gun. Patakbong pumasok ako ng bahay at umakyat sa aking kwarto. Pagsara ko ng aking pintuan, napasandal ako doon. Para akong nauupos na kandila. Napaupo ako sa sahig. Patuloy lang sa pagbaling ang luha o paglabas ng luha sa aking mga mata. Dad, please take me with you. This is too much for me. Hindi ko kaya, Dad. Pagapang akong umakyat ng kama. Pakiramdam ko wala akong lakas. I removed my 9 gun from my back and placed it on the side table. I buried my face in a pillow. If I could stop breathing, I would. I don't understand what happened a while ago. I lost my sanity knowing that someone was fighting for his life to save mine. How could someone like my mother be so cruel? The next morning, I woke up early. Ilang araw na rin akong hindi pumapasok. I don't want Dad to be disappointed in me. He wasn't raised me to be a quitter. Nang nakabihis na ako, agad akong bumaba. Yaya was arranging the plate when I found her. Good morning, Ya. Pati ko sa kanya. Di siya sumagot. I know she was disappointed. I am sorry for what I did last night. Nagdilim ang paningin ko sa galit, Ya. Saad ko sa kanya? Saka pa lang siya nag-angat ng tingin at namumula na ang mga mata niya. Anak, hindi ito ang Kara na pinalaki at inalagaan ko. Kung andito lang ang daddy mo ngayon, malulungkot yun. Sagot ni Yaya. Nilapitan niya ako at niyakap. I'm sorry, Ya. Hindi na ako nagpaliwanag. I know what I did was wrong. There is no justification for what I did. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako bitbit ang aking backpack. Nakatayo na sa sasakyan na gagamitin ko ang 2 bodyguards na itinalaga ni Clint para sa akin. They're identical twins. Then, I heard a beep on my phone. Nang tingnan ko yon, it was Leander. Di ko binasa ang text niya. What are your names? Seryosong tanong ko. I know they are older than me but I am their boss so I don't give a damn about it. Rembrandt and Raider. Sabay silang sumagot. Age and skills? Nagtitinginan silang dalawa. Did I ask the wrong question? Sarkastikong tanong ko. Navy SEAL, jet pilot, and proficient in hand-to-hand combat. Sabay ulit nilang sinagot. Napailing na lang ako. Pumasok ako sa sasakyan. I put on my headset and closed my eyes. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng school namin, agad akong bumaba. Pero bago ako makalayo sa kanila, pumihit ako. Where is my mother? Tanong ko. Clint brought her to the Villafuerte Hospital after you knocked her out? Sagot ng Rembrandt. Thanks, Rembrandt. Nalaki ang mata ng dalawa. I saw Leander standing in the corridor where my mom is. The later time, I saw Leander again where my room is. Ngumiti siya sa akin, pero agad ding nawala nang hindi ko siya pinansin. Kara, are you okay? Sabay hawak niya sa aking siko nang tumapat ako sa kanya. Don't you dare touch me! Buwelt ako sa kanya. Kita ko ang pagkabigla sa kanyang kulay abong mga mata. Iwinaksi ko yon at nilampasan siya. A few steps away from him, he said, I don't know what I did wrong or if I hurt you. I am sorry, Kara. Sinalubong ko ng galit ang malamlam niyang mga mata. From now on, stay away from me. Babala akong sagot. But deep inside me, I felt the sting. He did nothing wrong, but I had already judged him. I knew what his father did to my father. I won't let it slide. I promised my dad to get his justice and that's what I'm determined to do, even if it hurts me. Tahimik ang mga kaklase ko.
Walang ingay, nakakapanibago hanggang sa matapos ang buong umaga namin sa subjects. I headed to the canteen when I saw Christian patiently waiting. Care for lunch, Kara? Nakangiti niyang ayaw sa akin. Tumango ako. Nang malapit na kami ni Christian sa canteen, Leander was about to enter too. Agad ako nag-iwas ng tingin. Kumapit ako sa braso ni Christian at nilampasan si Leander. Bago pa kami makalayo ni Christian, hinila niya ako. Isang malakas na high kick ang pinatama niya kay Christian. Bumagsak ito sa lupa. Nahintakutan ako. What the hell, Leander? Sigaw ko sa kanya. Sabay lapit ko kay Christian. Putok ang labi niya at umagos ang dugo doon. Lapitan ng guard ng school at ng aking 2 bodyguards. Hinawakan nila si Leander. Kara, please talk to me. Don't do this. Hindi ko alam saan ako ilulugar ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong pagkakamaling nagawa ko para baliwalain mo ko ng ganito. Please tell me. I will make it up to you. Not like this. Namumula ang mata niya. Tiningnan ko siya ng masama pero hindi ko sinagot ang lahat ng sinabi niya. Sinundan ko si Christian sa clinic. Nilagyan ng yelo ang pasa niya. I am sorry, Christian, for what Leander did to you. Hinging pa umanhin ko. Ang gagong yun, hindi porkit taekwondo medalist siya, ay basta na lang niya gagamitin yun sa akin. Makikita niya, puno ng banta sa boses niya. Hindi ko na nakita si Leander. Hanggang sa mag-uwian na kami, sinuri ko muna ang buong paligid bago ako lumabas. I was vigilant now. Paglabas ko, nakaabang na ang aking sasakyan. Pinagbuksan ako ni Raider ng pintuan. Thanks, Raider. Pasasalamat ko sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. How did you do that? Ingleserong tanong nito sa akin. Do what? Pabalik kong tanong. How did you know it was me? Napakunot ako na noo sa tanong na yan. What kind of question is that? Of course, I know you. Hindi naman kayo magkapareho ng kulay ng mata. Singhal kong sagot. Ninisian niya lang ako. Nang sumakay na ako, I put my headset on. Nang malapit na kami sa bahay, nagsalita ako. Bring me to the lake. Sa dulo lang ng subdivision, saad ko. Nang makarating ako doon, agad akong bumaba. Nakalubog na ang araw pero nag-iwan ito ng kulay kahel sa paligid nito. Umupo ako sa bench at nakatingin sa magandang lawa. It was a breathtaking view. Napakapayapa. Sana, kasing payapa yan ang puso ko. Kara, a baritone voice called my name. Hindi ko nilingon si Leander. Hindi ko rin sinagot ang pagtawag niya sa akin. Umupo siya sa tabi ko. Hi? Inangat ko ang aking kamay para pigilan kung ano man ang sasabihin niya. This is the last time you will see or talk to me. Saad ko sa kanya. It was simple yet hurtful. Can you tell me why? Bakit bigla-bigla naman? Sinagot lang naman kita sa text. After that, you ignored all my text? Di mo rin sinasagot ang tawag ko sa'yo. Karapatan ko rin naman malaman kung bakit, diba? Napatingin ako sa kanya. Sinalubong niya ang matalim na titig ko. Pulang-pula ang kanyang mga mata. In time, you will know. All I am asking to respect my decision. Tumayo ako. Aalis sana pero nahawakan niya ako sa aking pulsuhan. Lumuhod siya sa harapan ko. Please, tell me why. Don't leave me hanging, Kara. Because I can't. I am begging you. Kasabay noon ang pagtulo ng kanyang mga luha. Naninikip na ang dibdib ko. Parang pinipiga ang puso ko sa pakiusap ni Leander. I can't bear looking at him begging. He deserves more than that. Goodbye, Leander. Hinila ko ang aking pulsuan at iniwan siyang nakaluhod. Kara!